Vic Soto, tuloy na tuloy ang kaso against Daryl Yap. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw po ng Miyerkules, March 19. Pero bago yan at bago natin umpisa ng online viewership ng dalawang bigating noontime shows sa bansa, ang It's Showtime at ang Eat Bulaga, ay humiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share na din para mas dumami pa po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. So, kamusta kayo mga kaparokya? For sure, most of you ay nabalitaan na po yung patungkol sa ikinaso ni Bossing Vic Soto sa direktor na si Daryl Yap. Patungkol nga po sa teaser video ng pelikulang The Hour of Pepsi Paloma. At ayon nga mga kaparokya, nasampahan na po ng kasong 2-count cyber libel ng Muntinlupa Regional Trial Court ang direktor dahil nga sa teaser video na inilabas nito noong first day of the year 2025. So sobrang makapanirang puri talaga ang ginawang teaser video ng pelikulang The Hour of Pepsi Paloma na directed by Daryl Yap. So meaning in 19 counts na isinama po ni Bossing ay 17 counts po dito ay ibinasura at 2 counts lang po ang umakyat sa husgado. So good development po ito mga kaparokya para kay Bossing Vic Soto dahil lumiliwanag ang hustisya para sa kanya. Sa ating mga fans, masakit yung ginawa ng direktor. How much more pa kaya sa pamilya nito na triple or higit pa ang sakit na nararamdaman dahil sa nangyayari. Sa kasalukuyan mga kaparokya ay wala pang pahayag ang direktor na posible na magpiyansa ngayong linggo. Every count has 10,000 pesos. So, 2 counts is equivalent to 20,000. Maliit lang daw sabi ng ilan ang piyansa, pero the good thing here is sumampa at may development yung ikinaso ni Bossing Vic Soto. Patunay lang na tuloy ang kaso against sa direktor. So kung totoo ang pahayag ni Direk about sa gusto niyang makulong ay mangyayari na mga kaparokya. Di ba yan yung sinabi niya sa interview niya kay Boy Abunda a few years ago? So yan, malapit nang mangyayari. Mahirap ang makulong mga kaparokya kahit sabihin natin na buwan lang ang bunuin mo sa kulungan. Mahirap po yan. How much more pa po kung ilalagi mo sa kulungan ay taon. Sana maging aral sa kanya yung ginawa niya kay Bossing Vic Soto at wag nang tularan ng ibang direktor kung makakapanira lamang po sila ng tao. So kahit sabihin natin na may tapang siya pero magkakaroon ng realization yan kapag nasa loob na siya ng selda. Palaban na Bossing ang nakatapat ni Daryl Yap na alam naman natin na tatahitahimik lang po ang Eat Bulaga or original Eat Bulaga host. Pero this time ay mukhang handang lumaban ang OG host para sa ikalilinis ng kanyang pangalan. Anyway mga kaparokya, may nagsasabi dapat matuloy ang pelikula. Matutuloy naman mga kaparokya basta makumpleto ang requirement na hinihingi ng MTRCB. Sa pangunguna po yan ni Miss Lala Soto. Wala naman dapat ikabahala sa full movie dahil wala naman kasalanan si Bossing Vic Soto. Pinatunayan na yan ng direktor sa unang pagkikita nila sa korte sa Muntinlupa. Tanging teaser video lang ang concern ni Bossing Vic Soto dahil sobrang naapektuhan ang pamilya nito sa nangyayari. Anyway, congrats kay Bossing Vic Soto at good luck kay Daryl Yap. So tara ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime shows. Para sa Eat Bulaga, under TVJ Facebook page, yun na may 3 million followers. At sa It's Showtime naman po na may 18 million followers. So sa oras na 1:56 PM. Ang It's Showtime po ay may segment na tawag ng tanghalan. Samantalang ang Eat Bulaga naman po ay Gimme 5. So, dito makikita po natin na ang It's Showtime po ay may 7,800 viewers. Samantalang ang Eat Bulaga naman po ay 4,000 viewers. So, again, as of 1:57 PM, ang It's Showtime ay may 7,900 viewers na katumbas po ng 8,000. At ang Eat Bulaga naman po ay 4,000 viewers. So, mapunta naman po tayo sa TV Network YouTube channel ng dalawang noontime shows. Unahin po natin mga kaparokya ang It's Showtime under po yan sa GMA Network YouTube channel.
na may kasalukuyan subscribers na 38.1 million at ang Eat Bulaga naman po under sa TV5 Philippines na may 2.33 million subscribers. So sa oras na 1:57 PM ang Eat Showtime under GMA Network, sila po ay may 23,000 viewers. Ang Eat Bulaga naman po under TV5 ay may 10,000 live viewers. So again, as of 1:57 PM ang Eat Showtime under GMA Network, sila po ay may 23,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po under TV5 ay may 10,000 viewers. So mapunta tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime show. So nahin po natin ang Eat Showtime under ABS-CBN Eat Showtime na may 2.54 million subscribers. At sa Eat Bulaga naman po under Eat Bulaga TVJ YouTube channel na may 1.36 million subscribers. So sa oras na 1:58 PM ang Eat Showtime, sila po ay may 83,000 viewers. Ang Eat Bulaga naman po ay may 123,000 viewers. So again, as of 1:58 PM ang Eat Showtime, sila po ay may 83,000 live viewers at ang Eat Bulaga naman po ay 123,000 live viewers. So bali ang total na nakuha ng dalawang noontime shows ay ang total na nakuha ng Eat Showtime ay 114,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po ay 137,000 live viewers. So again, ang Eat Showtime ay may 114,000 live viewers at ang Eat Bulaga naman po ay 137,000 live viewers. So yan po lumalabas sa kanilang online viewership as of 1:59 PM. At bukas naman may tutunghayan nyo na naman ang panibagong yugto ng ating online views update ng dalawang noontime shows. Magpapaalam na po ako sa inyo mga parokya. Magsiingat po tayo palagi. Thank you and God bless.